Isang babae ang naiwan mag-isa sa bahay sa maikling panahon at bigla na lang nawala na parang bula. Pagkalipas ng 15 years, lumabas ang katotohanan at ang revelasyon na ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkabigla sa lahat. Si Jessica Dishon ay ipinanganak noong May 2, 1982 sa maliit na bayan ng Shepherdsville, Kentucky sa Amerika. Tahimik ang lugar na ito kung saan karamihan ng mga residente ay nag-aalaga ng mga hayop at magkakakilala. May dalawang nakababatang kapatid na lalaki, si Jessica, at mula pagkabata, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga ng mga bata habang sila ay nagtatrabaho. Dahil dito, naging mas independent si Jessica at palaging maaasahan ng kanyang mga magulang. Noong siya ay 15 years old, nagtrabaho siya ng part-time sa isang lokal na restaurant para makapag-ipon ng pera para sa kanyang unang kotse. Pangarap niya ang isang pulang Pontiac at makalipas ang ilang taon, nakaipon siya ng sapat na pera para matupad ang pangarap na yon. Sa kabila ng kanyang part-time na trabaho, maganda ang kanyang mga grado at nagsimulang magplano na mag-aral sa kolehiyo para maging accountant. Pagsapit ng 1999, si Jessica ay 17 years old na at nasa kanyang senior year. Nagsimula na siyang makipag-date sa isang lalaki at tuwang-tuwa siya dito. Umaga ng Biyernes, September 10, nagsimula ang kanyang araw na parang karaniwan. Umalis ang kanyang mga magulang papuntang trabaho habang siya ay natutulog pa. Ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki ay pumunta sa bus stop at umalis papuntang paaralan. Naiwan si Jessica sa bahay at dapat sana ay magmamaneho papuntang paaralan gamit ang kanyang kotse. Pagdating ng tanghali, bumalik ang kanyang ina sa bahay at agad napansin ang kakaiba. Nakaparada ang kotse ni Jessica sa harap ng bahay kahit dapat ay nasa klase siya ng mga oras na iyon. Pumasok ang ina sa bahay at pumunta sa kwarto ng kanyang anak. Ang unang naisip niya ay baka nakatulog ng matagal si Jessica at hindi nakapasok sa paaralan, pero wala siya sa kanyang kwarto. Sumunod, naisip ng ina na baka nakisakay si Jessica sa kanyang ama papuntang paaralan. Tinawagan niya ito pero sinabi ng ama na nagpunta siya sa trabahong mag-isa ng umagang iyon. Naisip ng ina na baka may problema sa kotse ni Jessica. Kinuha ng ina ang ekstrang susi mula sa bahay para subukang paandarin ang kotse. Ngunit paglapit niya sa kotse, nakita niya ang nakakabahalang tanawin. Una, bahagyang nakabukas ang pinto ng driver. Pangalawa, ang cellphone ni Jessica ay nasa upuan na may mga number na 9 at 1 sa screen. Sa ilalim ng harapang upuan, nakita ang isa sa mga sapatos ni Jessica at ang kanyang mga susi. Sa likod na upuan naman ay naroon ang kanyang mga libro, damit pang trabaho at pitaka. Agad na kinabahan ng ina at inisip na may nangyaring masama sa kanyang anak. Malinaw na may nagtangkang tumawag sa 911 gamit ang cellphone ni Jessica ngunit hindi natapos. Bukod pa rito, hindi maaaring iniwan lang ni Jessica ang lahat ng kanyang gamit sa kotse at naglakad palayo. Nakatira ang pamilya na malayo sa downtown kaya kailangan niyang maglakad ng ilang milya sa kalsada. Tinawagan ng mga magulang ni Jessica ang paaralan at nalaman na hindi pumasok ang kanilang anak. Nakakapagtaka na hindi sila naabisuhan ng paaralan tungkol dito. Ilang oras pa ang lumipas, tumawag ang matalik na kaibigan ni Jessica mula sa restaurant kung saan sila nagtatrabaho at sinabi na hindi rin siya pumasok sa trabaho na lalong nagdagdag sa kanilang pag-aalala. Dahil sa pagkawala ni Jessica sa paaralan at trabaho at ang mga gamit niya kasama ang cellphone na may nakadial na 9 at 1 na iniwan sa bukas na kotse, nagdesisyon ang mga magulang niya na pumunta sa police station. Gayunpaman, sinabi lang ng sheriff na malamang naglayas lang si Jessica at babalik din ito. Hindi man lang niya pinansin ang sapatos na naiwan sa kotse na magpapahirap kay Jessica na maglakad ng malayo. Sinubukan ng mga magulang ni Jessica na kumbinsihin ang sheriff na maaaring nasa panganib ang kanilang anak, ngunit sa kabila ng kanilang pakiusap, tumanggi itong magbukas ng investigasyon. Wala silang nagawa kundi umuwi. Pagkatapos nito, nagdesisyon ang mga magulang ni Jessica na kumilos na sila mismo. Kinausap nila ang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala, ngunit walang nakakita kay Jessica.
Sama-sama nilang hinanap si Jessica sa buong bayan ngunit hindi nila siya makita. Kinabukasan, bumalik ang mga magulang ni Jessica sa sheriff at sinabi na hindi pa rin umuwi si Jessica. Sa pagkakataong ito, nagpadala ng 2 opisyal ang sheriff para inspeksyonin ang kotse ni Jessica, ngunit nagkaroon sila ng panibagong problema. Sinuri ng mga opisyal ang sasakyan ng walang gloves, hinawakan ang lahat ng bagay sa loob gamit ang kanilang mga kamay. Hindi rin nila sinuri ang kwarto ni Jessica kahit na ito ay standard procedure. Muling nabigo sa mga pulis, sinubukan ng mga magulang ni Jessica na humingi ng tulong sa lokal na media upang mabigyan ng pansin ang pagkawala ng kanilang anak at ang kawalan ng interes ng mga pulis. Kasama ang mga kamag-anak at kaibigan, nagsimula silang maghanap at magpakalat ng mga flyers na may impormasyon tungkol kay Jessica. Pinangunahan ng ama ni Jessica at ng kapatid nito na si Stanley ang paghahanap dahil kabisado nila ang lugar. Sa takot na may masamang nangyari, nagdesisyon silang maghanap sa paligid ng isang lokal na ilog. Kilala ang lugar na iyon sa masamang reputasyon dahil madalas itong tambayan ng mga lokal na drug dealer at iba pang kriminal dahil sa makapal na halaman at medyo liblib ang lugar. Ilang oras na naghahanap ang mga kamag-anak ni Jessica sa makipot na daanan malapit sa ilog, ngunit wala silang nakita. Kinabukasan, may nangyaring kakaiba. Nasa bahay ang mga magulang ni Jessica at naglalaro ang kanilang anak na lalaki sa bakuran. Bigla itong pumasok sa loob ng bahay at sinabing narinig niya ang sigaw ng tulong na parang boses ng kanyang kapatid na babae. Kinuha ng ama ni Jessica ang kanyang shotgun at nagmadaling lumabas para hanapin ang pinagmulan ng sigaw. Kasabay nito, dumating ang kapatid ng ama at agad na sumali sa paghahanap. Di nagtagal, napansin nila ang usok na nagmumula sa ari-arian ng kanilang kapitbahay na si David Brooks, isang 40 years old na lalaki. Nakita nila si Brooks na nagsusunog ng bagay na parang damit sa kanyang lupa. Mukhang kahina-hinala ito, kaya tinanong ng ama ni Jessica si Brooks kung pwede silang mag-search sa kanyang farm. Tumanggi si Brooks at pinaalis sila. Hindi lang ito ang kakaibang bagay tungkol kay Brooks. Bago mawala si Jessica, normal ang relasyon ng kanilang pamilya kay Brooks at sa kanyang pamilya. Ngunit pagkatapos ng pagkawala ni Jessica, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Brooks. Madalas siyang dahan-dahang dumadaan sa harap ng kanilang bahay at nakatitig sa kanila na may nakakatakot na ngiti. Nakatanggap din ang mga magulang ni Jessica ng mga misteryosong tawag kung saan tahimik lang ang tumatawag at humihinga ng malalim. Pinaghinalaan nila si Brooks dahil hindi nila maintindihan ang dahilan ng ganitong kilos. Matapos makita si Brooks na nagsusunog ng damit sa kanyang ari-arian, nagdesisyon ang mga magulang ni Jessica na muling makipag-usap sa pulis na mula pa sa simula ay walang interes sa kaso. Ibinahagi nila ang kanilang mga obserbasyon at humiling sa mga opisyal na bisitahin si Brooks kasama ang mga cadaver dogs. Pumayag ang mga pulis at ginamit ang mga damit ni Jessica para hanapin siya. Dinala sila ng mga aso sa fire pit sa property ni Brooks, ngunit walang nakitang matibay na ebidensya. Nakakita rin ang mga aso ng itim na gloves sa isa sa mga shed na may amoy na konektado sa pagkabulok. Sa buong paghahanap, lalong naging kahina-hinala ang kilos ni Brooks, ngunit nabigo pa rin ang mga pulis na iugnay siya sa pagkawala ni Jessica. Muling nabigo at walang nahanap, nagdesisyon ang ama ni Jessica na humingi ng tulong sa FBI. Karaniwan, hindi agad nagsisimula ng investigasyon ang FBI base lang sa tawag mula sa mga kamag-anak ng nawawalang tao. Pero sa pagkakataong ito, agad silang kumilos dahil sa nakakabahalang mga detalye na ibinigay ng mga magulang ni Jessica. Matapos ang masusing pagsisiyasat, napag-alaman ng FBI na maaaring may nangyaring malagim kay Jessica. Nagsimula ang tunay na investigasyon na hindi nagawa ng mga lokal na pulis. Kumuha ng mga fingerprint ang mga ahente ng FBI mula sa kwarto ni Jessica at sa kanyang kotse. Kinuha rin nila ang lahat ng posibleng ebidensya para sa pagsusuri at ipinadala ito sa laboratorio. Nagsagawa rin sila ng malawakang paghahanap sa lupa gamit ang mga helicopter at nagtipon ng mga volunteers. Sinuri nila ng mabuti ang ilalim ng lawa malapit sa bahay ni Jessica dahil maaaring naroon ang kanyang katawan.
Masusing sinuri ng mga ahente ng FBI ang farm ni Brooks at doon nila natagpuan ang isang nakakabahalang bagay. Sa isa sa mga shed, nakita nila ang isang nakaprint na larawan ni Jessica. Dahil dito, halos sigurado na ang mga detective na may kinalaman si Brooks sa pagkawala ni Jessica. Pinaghinalaan din nila ang kanyang 35 years old na kapatid na si Joseph dahil sa kakaibang kilos nito habang nagsasagawa ng paghahanap ang mga pulis sa kanilang property. Subalit may problema. Wala silang nakitang sapat na ebidensya para arestuhin ang magkapatid, kaya't itinuon nila ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paghahanap sa lugar, halos sigurado na hindi nabuhay si Jessica. Noong September 27, 17 days matapos mawala si Jessica, nakatanggap ng tawag ang pulis. Isang babae ang nagmamaneho sa kalsada malapit sa ilog kung saan unang hinanap ng ama ni Jessica ang kanyang anak. Nakakita siya ng kakaibang bagay malapit sa isang puno at nagdesisyong suriin ito. Nang lumapit siya, napagtanto niyang parang katawan ng tao ito kaya agad siyang tumawag sa pulis. Dumating ang mga ahente ng FBI sa lugar at natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babae na nawawala ang ilang daliri at mga paa. May tali na may bakas ng pulang pintura sa kanyang mga binti. Nawawala rin ang ilang bahagi ng kanyang damit, kaya't inisip ng mga detective na maaaring inabuso siya ng salarin. Dahil sa advanced state ng pagkabulok, hindi nila agad makumpirma kung si Jessica nga ito. Pumunta ang opisyal sa bahay ni Jessica at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang para makilala ang katawan. Hindi kayang tingnan ng ama ni Jessica ang kanyang yumaong anak, ngunit pumayag ang kanyang ina. Pagdating sa lugar, hindi niya agad nakilala ang katawan, pero napansin niya ang isang maliit na tattoo ng butterfly na katulad ng kay Jessica at nasa parehong lugar. Kalaunan, kinumpirma ng mga medical expert ang pagkakakilanlan ng katawan at natukoy na ang sanhi ng kamatayan ay strangulation. Maraming pasa rin ang natagpuan sa kanyang katawan. Ibinunyag ng mga eksperto na ang kanyang mga paa at daliri ay natanggal pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ngunit ang pinakamasaklap na katotohanan ay nalaman na si Jessica ay buhay pa ng humigit kumulang 3 araw matapos siyang mawala. Ibig sabihin, may pagkakataon ang mga pulis na iligtas si Jessica, ngunit wala silang ginawa. Matapos matagpuan ang katawan, nagdesisyon ang FBI na muling imbestigahan si Brooks at sa pagkakataong ito, may natuklasan silang bago. Sa unang pag-uusap, sinabi ni Brooks na nakita niya si Jessica malapit sa kanilang bahay noong umaga ng pagkawala nito. Ngunit sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang kwento at sinabing hindi niya nakita si Jessica noong araw na iyon. Sinabi niya na nasa bahay siya at nasa kama kasama ang kanyang asawa noong umaga na iyon. Nang tanungin ng mga detective ang kanyang asawa, kinontra nito ang testimonya ng kanyang asawa. Patuloy na tinanong ng FBI si Brooks kung ano ang gagawin niya kung matagpuan ang kanyang mga fingerprints sa katawan ng biktima. Bagaman walang ganitong ebidensya, ang sagot ni Brooks ay lubhang kahina-hinala. Sinabi niya na aaminin niya ang lahat kung ganoon ang mangyayari. Kalaunan, bumagsak siya sa polygraph test kaya nagdesisyon ng FBI na arestuhin siya at ituloy ang paglilitis. Alam nila na mababa ang tsansa ng guilty verdict dahil wala silang matibay na ebidensya na nag-uugnay kay Brooks sa pagpatay. Ang tanging meron sila ay mga nakakabahalang ngunit hindi direktang indikasyon ng kanyang pagkakasangkot. Patuloy na nagtrabaho ang mga detective sa kaso, naghahanap ng karagdagang ebidensya habang naghahanda para sa paglilitis. Naalala ng mga investigador ang isa pang detalye. Sa paghahanap sa kotse ni Brooks, nakakita sila ng lubid na katulad ng ginamit sa pagtali sa mga binti ng biktima. Ngunit walang DNA samples na natagpuan dito, kaya't isa na naman itong circumstantial evidence. Nagsimula ang paglilitis noong January 2003. Ipinilit ng abogado ni Brooks ang kawalan ng ebidensya at idineklarang inosente ang kanyang kliyente. May isa pang lumabas na detalye sa paglilitis. Nang matagpuan ang katawan, natagpuan din ng mga investigador ang ilang nawawalang bahagi ng katawan ng biktima malapit doon. Inilagay nila ito sa mga espesyal na lalagyan
at ibinigay sa lokal na pulisya. Ngunit hindi pinansin ang mga label na nagsasabing dapat itong itago sa refrigerator. Iniwan nila ang mga kahon sa room temperature, kaya't nagkaroon ng matinding pagkabulok. Dahil dito, kahit na may potensyal na ebidensya tulad ng DNA traces mula sa salarin, nawala ito dahil sa pagkakamaling ito. Ang lahat ng iba pang circumstantial evidence laban kay Brooks ay kulang sa bigat. Sa huli, hindi nagkasundo ang mga hurado kaya't nakalabas si Brooks ng malaya. Ayon sa batas ng estado, maaari lamang muling kasuhan si Brooks kung may bagong ebidensya na matutuklasan. Para sa mga magulang ni Jessica, ito ay isang matinding dagok. Halos wala silang duda na si Brooks ang may kagagawan sa pagpatay sa kanilang anak. Bukod pa rito, kung mas sineryoso ng mga pulis ang kanilang trabaho, maaaring nailigtas pa si Jessica. Sa huli, nawala na ang kanilang pag-asa na makamit ang hustisya. Sa mga sumunod na taon, nanatiling hindi nalutas ang kaso at kalaunan ay halos tuluyan ng naging cold case. Noong 2012, isang bagong detective na si Lynn Hunt ang sumali sa lokal na police department. Inatasan siyang imbestigahan ang mga hindi nalutas na kaso at ang unang tinutukan niya ay ang pagpatay kay Jessica Dishan. Sa pagrepaso sa mga file ng kaso, nagulat siya sa kapabayaan ng kanyang mga naunang kasamahan. Maraming dokumento ang puno ng mga pagkakamali, walang report ng mga pag-uusap sa mga sangkot na partido, at hindi maayos na naisulat ang mga ebidensya. Sa madaling salita, hindi matibay ang pagkakagawa ng investigasyon kaya't kinailangan niyang magsimula muli mula sa simula. 13 years matapos ang pagpatay. Ang unang hakbang niya ay kausapin ang pamilya ni Jessica. Isa sa mga kapatid ni Jessica, na ngayon ay nasa hustong gulang na at hiwalay na nakatira sa kanyang mga magulang, ay nagbigay sa kanya ng isang kahon ng mga gamit ni Jessica mula sa kanyang kotse. Iningatan niya ito mula nang ibalik ng pulisya ang mga gamit sa pamilya. Muli, nagulat si Hunt sa kung paano walang ingat na hinawakan ng kanyang mga kasamahan ang mga ebidensya, hindi ito naimbak ng maayos ayon sa protocol. Ngayon, matapos ang maraming taon, malamang na hindi na makakatulong ang mga gamit na ito, ngunit patuloy siyang masusing sinuri ang lahat ng kanyang makikita. Di nagtagal, nakadiskubre siya ng isang interesting na detalye sa mga dokumento. Ito ay ang medical examination report ni Brooks na nagsasaad na ang kanyang IQ ay 61 lamang na napakababa. Ito ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa lahat ng aksyon ng mga pulis, kabilang ang mga interrogation kay Brooks. Dahil sa kanyang mababang IQ, maaaring hindi niya lubos na naintindihan ang karamihan sa mga tanong at maaaring nagbigay siya ng hindi sapat na sagot. Dahil dito, napaisip si Hunt na maaaring walang kinalaman si Brooks sa kaso at ang kanyang kakaibang kilos ay maipapaliwanag ng kanyang napakababang IQ. Nagsimula si Hunt na isipin kung sino pa ang maaaring gumawa ng pagpatay. Masusing sinuri niya ang lahat ng sangkot sa kaso o nakatira malapit. Nagpatuloy ito hanggang September 2014, halos 15 years matapos ang pagkamatay ni Jessica, nang tumawag ang isang kasamahan mula sa ibang departamento kay Hunt upang magbahagi ng nakakaintrigang impormasyon. Isang preso mula sa Kentucky State Prison ang nagsabing alam niya ang tunay na pumatay kay Jessica Dishan. Medyo may pagdududa si Hunt sa impormasyong ito dahil kadalasan, kapag ang mga preso ay gustong magbahagi ng impormasyon sa mga pulis, nauuwi ito sa pagkabigo at nasasayang lang ang oras. Marami sa kanila ang nag-iimbento ng mga kwento para makalaya ng maaga o mapabuti ang kanilang kalagayan sa kulungan. Gayunpaman, naintindihan ni Hunt na hindi niya pwedeng balewalain ang lead na ito nang walang verification. Pumunta siya sa kulungan at nakipagkita sa lalaking may impormasyong ito. Ayon sa kanya, nakasama niya sa selda ang isang individual na nahatulan ng child abuse katulad ng kaso niya. Dahil dito, naging magkaibigan sila at nagpalitan ng mga detalye tungkol sa kanilang mga krimen. Isang araw, sinabi ng kanyang kasama sa selda na bukod sa iba pang bagay, siya ang pumatay kay Jessica Dishan. Pagkatapos nito, ibinunyag ng informant ang pangalan ng taong ito na ikinagulat ni Hunt. Ito ay si Stanley Dishan, ang tiyuhin ni Jessica, kapatid ng kanyang ama.
Ayon sa informant, sinabi ni Stanley na matagal na niyang inaabuso si Jessica habang nakatira siya sa bahay ng mga ito. Pinagbantaan niyang papatayin si Jessica o ang isang malapit sa kanya kung magsasalita siya tungkol dito. Noong spring ng 1999, nang magkaroon ng kasintahan si Jessica, nagsimulang matakot si Stanley na baka ikumpisal ni Jessica ang pang-aabuso sa kanyang kasintahan. Noong umaga ng September 10, dumating si Stanley sa bahay nila Jessica habang mag-isa ito. Nasa labas si Jessica at papasok na sa kanyang kotse, dala ang kanyang mga gamit. Nilapitan siya ni Stanley at inutusan siyang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Ngunit tumanggi si Jessica at nagbantang isisiwalat ang lahat kung hindi siya titigilan. Nagsimulang magbanta si Stanley at sinubukan ni Jessica na tawagan ang 911. Sinubukang agawin ni Stanley ang telepono, ngunit nakatakas si Jessica at tumakbo papasok ng bahay. Sinundan siya ni Stanley sa kanyang kwarto. Sinaktan siya at tinali gamit ang mga kumot bago dalhin sa isang abandonadong shed na hindi kalayuan sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Pinanatili siyang buhay ni Stanley doon ng ilang araw. Pinahirapan at inabuso. Pagkatapos, pinatay niya si Jessica. Inilipat ang katawan sa isang lugar na kitang-kita malapit sa kalsada at inilibing ang mga kumot sa ilalim ng shed. Sinabi rin niya na pagkatapos ng pagpatay, tinanggal niya ang ilang bahagi ng katawan ng biktima upang linlangin ang mga pulis na isipin na mga drug trafficker ang may kagagawan. Napagtanto ni Detective Hunt na ang impormasyong ito ay hindi sinasabi at tanging ang pinakamalalapit na kamag-anak ni Jessica ang nakakaalam tungkol sa nawawalang mga bahagi ng katawan. Kaya't hindi maaaring imbento lang ito ng informant. Dagdag pa rito, sinabi ng informant na inilibing ni Stanley ang sapatos ni Jessica sa ilalim ng isang sirang puno malapit sa shed. Nagdesisyon si Hunt na beripikahin ang lahat ng impormasyong ito tungkol sa mga inilibing na ebidensya. Dahil sa kakulangan ng tauhan sa lokal na departamento ng pulisya, walang makakatulong sa kanya mula doon, kaya't humingi siya ng tulong sa kapatid ni Jessica at ilang kamag-anak na pumayag na sumali sa paghahanap. Hindi niya sinabi sa kanila na maaring si Stanley ang pumatay dahil nais muna niyang makahanap ng ebidensya na susuporta sa mga nakakagulat na akusasyon. Sa unang araw ng paghahanap, nabigo silang makahanap ng anumang bakas sa ilalim ng malakas na ulan. Naghukay sila sa mga lugar na tugma sa paglalarawan ng informant ngunit walang resulta. Kinabukasan, bumalik si Hunt at ang kapatid ni Jessica sa lugar. Sa daan, itinuro ng kapatid ni Jessica ang isang abandonadong kamalig sa tabi ng kalsada. Pumunta sila doon at nagsimulang maghukay at halos agad-agad, nagkaroon ng matagal ng inaasam na tagumpay. Natagpuan nila ang isang inilibing na kumot. Kinuha ni Hunt ang ebidensya at nagmadaling bumalik sa bahay ni Jessica. Sa loob ng mga taon, hindi nagbago ang kwarto ni Jessica. Nanatili itong eksakto kung paano ito noong araw na nawala siya. Dahil dito, nakumpirma ni Hunt na ang natagpuang kumot ay bahagi ng mga gamit ni Jessica sa kama. Wala ito sa kama, at ang iba pang mga linen ay may parehong pattern. Pagkatapos makita ang mga ito, inaresto si Stanley at dinala para sa interrogation. Tumanggi siyang umamin sa krimen, bagaman halatang siya ay nabigla. Sa huli, kinasuhan siya ng pagpatay at umusad ang kaso sa korte. Hindi makapaniwala ang ama ni Jessica na ang kanyang sariling kapatid ang gumawa ng ganitong karumaldumal na krimen laban sa kanyang anak. Ngunit kalaunan ay natanggap ang masakit na katotohanan. Naalala rin niya na noong mga unang araw ng pagkawala ni Jessica, si Stanley ang nagmungkahi na hanapin ang katawan malapit sa ilog. Habang naghahanap, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at dinala siya ng kanyang kapatid pauwi. Nangyari ito ilang daang yarda lang mula sa kamalig kung saan natagpuan si Jessica. Na nagpapahiwatig na sinadya ni Stanley na iligaw sila upang hindi matagpuan si Jessica habang buhay pa siya. Habang naghahanda para sa paglilitis, sinuri ni Detective Hunt ang nakaraan ng suspect upang makahanap ng karagdagang ebidensya. Alam na niya na nakulong na si Stanley dahil sa pag-atake sa isa pang batang babae sa kanilang pamilya, ngunit natuklasan ni Hunt ang mas nakakabahalang katotohanan. Ilang iba pang kababaihan na malapit kay Stanley
ang nagsabi sa pulis na inabuso rin sila nito noong bata pa sila. Pare-pareho ang pattern. Sasabihin ni Stanley sa kanyang mga kamag-anak na wala siyang matutuluyan pansamantala at hihilingin na patuluyin siya sa kanilang bahay. Kapag naiwan siyang mag-isa kasama ang mga batang babae, ginagawa niya ang kanyang mga kasuklam-suklam na gawain at tinatakot sila upang manahimik. Sa pagdinig ng lahat ng mga kwentong ito, napagpasyahan ng pulis na ginagawa na ito ni Stanley sa loob ng 3 dekada. Sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto ni Detective Hunt na magiging mahirap makakuha ng hatol na guilty para sa pagpatay dahil halos walang direktang ebidensya laban kay Stanley tulad ng fingerprints o DNA. Patuloy siyang naghahanap ng mga detalye sa kaso hanggang sa natagpuan niya ang isang kahon ng mga lumang file na hindi pa niya nasusuri. Sa pagtingin sa mga nilalaman nito, muling nagulat si Hunt sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga naunang kasamahan na humawak ng kaso. Sa kahon, may isang liham na may petsang June 26, 2002. Isang informant ang sumulat sa pulisya ng parehong kwento na narinig ni Hunt mula sa preso sa Kentucky 12 years na ang nakalipas. Noong summer ng 2002, nakulong na si Stanley dahil sa pag-atake sa isang menor de edad na kamag-anak. Sa panahong iyon, sinabi niya sa kanyang kasama sa selda ang tungkol sa pagpatay kay Jessica. Ang kasama sa selda, na isang police informant, ay sumulat ng liham sa departamento na humahawak ng kaso at isiniwalat ang lahat ng mga detalyadong ginawa ni Stanley sa kanyang pamangkin. At ano sa tingin mo ang ginawa ng pulis? Binaliwala lang nila ang liham. Malamang na kumbinsido sila na si Brooks ang may kagagawan noong mga panahong iyon kaya hindi na nila pinag-isipan ang ibang suspek. Muling nadismaya si Hunt sa kawalan ng professionalism ng kanyang mga kasamahan. Kung sana'y mas binigyan nila ng pansin ang kanilang trabaho, maaaring nalutas na ang kaso noong 2002 pa lang. Ngayon, matapos ang lahat ng mga taon, wala na siyang magawa kundi hintayin ang paglilitis, umaasa na sa wakas ay makakamit ni Stanley ang hustisya para sa kanyang mga nagawa. Nagsimula ang proseso noong 2015 at idineklara ni Stanley ang kanyang pagiging inosente. Sa loob ng korte, halos hindi matingnan ng mga magulang ni Jessica ang kanilang kamag-anak na sumira sa kanilang buhay. Galit na galit din sila na hindi man lang ito umamin para mabigyan sila ng kahit kaunting kapanatagan. Naniniwala ang prosecution na mababa ang tsansa na makakuha ng guilty verdict sa kasong pagpatay dahil halos walang matibay na ebidensya laban kay Stanley. May problema rin sa mga kaso ng pang-aabuso sa ibang mga batang babae sa pamilya dahil lahat sila ay kailangang magpatotoo sa korte at ilahad ang mga ginawa ni Stanley sa kanila. Kaya't nagdesisyon ang prosecution na mag-alok ng plea deal kay Stanley. Pumayag silang tanggalin ang parusang kamatayan kapalit ng pag-amin ni Stanley sa mga pang-aabuso sa mga kamag-anak at sa pagpatay kay Jessica. Sa huli, pumayag si Stanley at umamin ng guilty. Bilang bahagi ng kasunduan, hindi kinakailangan ni Stanley na isiwalat ang mga detalye ng mga krimen. Hindi natuwa ang mga magulang ni Jessica na gustong malaman ang buong katotohanan, ngunit nanatiling tahimik si Stanley. Ayon sa plea deal, nakatanggap ang killer ng 20 years na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 15 years. Dahil 56 years old na si Stanley noong siya ay nahatulan, maaaring makalaya siya sa edad na 71. Pagkatapos ng paglilitis, nangako ang ama ni Jessica na kung hindi mamamatay si Stanley sa kulungan, hihintayin niya ito upang siya na ang magparusa. Noong 2019, nagbigay ng unang panayam si Stanley at sinabing hindi niya pinatay si Jessica. Ayon sa kanya, nasa trabaho siya noong umaga na iyon, ngunit hindi na ito mapapatunayan matapos ang 2 dekada. Hindi rin niya maipaliwanag kung paano nagkaroon ng magkatulad na kwento ang 2 hindi magkaugnay na informant, kabilang ang mga detalye na tanging ang mamamatay tao lang ang nakakaalam, tulad ng lugar kung saan inilibing ang kumot. Tungkol naman kay David Brooks, hindi pa rin isinasantabi ng mga detective ang kanyang posibleng maliit na pagkakasangkot sa kaso. Kilala ni Stanley si Brooks at maaaring humingi ng tulong sa kanya sa pagtatapon ng mga gamit ng biktima.
Dahil sa mababang IQ ni Brooks, maaaring hindi niya lubos na naintindihan ang buong sitwasyon. Posibleng sinunog niya ang mga damit ng biktima at maaaring ibinigay ni Stanley sa kanya ang mga gloves na may amoy ng katawan na na-detect ng mga aso. Posible rin na iniwan ni Brooks ang larawan ni Jessica sa shed ni Stanley upang ipahamak ito. Gayunpaman, maaaring hindi na matuklasan ang buong katotohanan dahil namatay si Brooks noong 2021 dahil sa sakit sa puso. Si Stanley ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Kentucky State Penitentiary na may pinakamalapit na petsa ng pagiging karapat-dapat sa parol sa 2028. Ang kanyang pinakamataas na sentensya ay magtatapos sa 2033.